Wednesday, akala mo naman it's a sunny day, di ba? Kapag nakasuot tayo ng mga yellow, pink, green, di ba? Pang summer yun eh. Pero ngayon December, talagang more of jacket na tayo. Taray, jacket, maisusuot mo na yung mga pinagbibili mo. Di ba? Excited ka na ba? Marami din nga, kahit ang lamig-lamig, nagbabagyo. Yung totoo, di ba? Kaya nyo pa ba yung lamig? Ewan ko na lang pero may mga tao talagang matitibay pagdating sa lamig. Pero ako, yan yung sinasabi kong mahina talaga ako pagdating sa lamig. Pero, hinaano ko siya, hinaharap ko siya, ika nga. Diba? Harapin mo daw yung mga fears mo. O yan. So anyways, maraming salamat last night pala. Ayan. Thank you so much dahil nanalo po ang Energy FM ng Best FM Radio Station sa ginanap last night sa Sofitel na NCO Pacific Excellence Award. Ayan, congratulations at salamat din sa parangal na binigay nyo sa amin ni Papa Jackson. At thank you din sa Asian Sterling Award. 2 award yan last night. Ayan, so maraming salamat. For Carjack naman, nanalo din po ang Carjack ng Best Tandem. O, taray! Makikita niyo po yung mga pictures namin diyan sa Energy FM fan page. Ang taray, akala mo naka-AI kami, di ba? Kasi parang, basta ang ganda talaga ng pictures namin dyan. Di pa ako nakapag-post ng picture sa sobrang dami. Kaya stories pa lang. Dahil talagang alam niyo yung kapag sobrang dami yung tinake na picture, ang totoo naman yan, isa lang talaga maa-upload. Halimbawa, mga naka-selfie ka ng 20 o 30. For sure, ang i-upload mo na dyan, 1, 2, 3. So, nasayang lahat, di ba? Relate ka ba sa ganyan, di ba? Yung puro picture ka pero isa lang naman talaga ang ma-upload mo. Ano ba yun? Pero okay lang yan. As long as ine-enjoy mo ang sarili mo. Taray! Love yourself, ika nga. But anyways, happy Tuesday everybody. Parang magkakasipon ako, nararamdaman ko na sa ilong ko. Sabi ko pa naman kanina, mag-ingat kayo. Ay, ayan na! Oo, sa boses lumalabas, diba? Naku, wag naman sana. Hindi pwede yan. Kasi lalong lalala pa yan ngayong Kailangan ko na mag-sauna. Kailangan ko mag-spa. Kailangan ko magpamasahe. But anyways, ayun na nga. Happy Tuesday everybody. Mag-ingat po ang lahat, lalo na sa mga health ninyo. And speaking of health, nako, eto na, kailangan nyo pong mag-MX3 Plus with L-Carnitine and CoQ10 para mas matulungan nyo ang sarili ninyo. Bawat MX3 capsule po, nagtataglayan ng alpha mangosteen, beta mangosteen, gamma mangosteen. Ito yung mga nakakatulong at hindi masama sa katawan natin at kalusugan. At kaya po plus kasi meron siyang dagdag benefits ng CoQ10 at L-Carnitine. Ang coenzyme Q10 naman po, uri siya ng supplement na kailangan ng katawan natin as we age at tulong sa malakas na heart muscle fiber. Ang L-Carnitine naman po, uri ng protein na tumutulong sa maayos na metabolism or panunaw, kagaya ng mga pinagkakain natin ngayong December. Alam mo yan. Kung ano-ano, mga sweets, diba? Mga processed food, lahat. So, kailangan natin yan na matunaw sa katawan natin. So, for inquiries, visit their website, mx3ph.com or call the hotline 0918-8888-693. Yes. At dahil dyan, live na po tayo. Kaya naman please, pakishare naman po ang live natin sa Facebook. Hanapin mo lang Energy FM 106.7 or DJ Kara. That's DJ space K-A-R-A. Ayan, para makita mo kung paano ako live na nag-aayos ng hair. Ayan. O, diba? Please like and share. Okay? At dahil dyan, huwag na natin patagalin pa dahil na-miss niyo ako kahapon kasi nga wala ako. Ayan, wala po kasi tayo yesterday, so babawi tayo ngayon sa inyo ng live, o diba? So, wag ka na magpahuli pa para mabati ka, malay mo, diba? Mabati ka talaga ng bonggang-bongga ngayon, lalo na kung iyong birthday. O sa mga kaarawan dyan at anniversary, hello po sa inyong lahat. Sige, celebrate nyo lang yan. Hinay-hinay sa pagkain, meron pang Pasko, may New Year pa, and marami pang event. Hinay-hinay, doon mo na ito, doon ng hataw talaga, okay? Mga na-miss daw ako. Uy, salamat. Salamat sa mga nakamiss sa akin. Na-miss ko din kayo. Pero welcome back. Oo. Anyways, watching from Bicol, hi kay Bad Joy. Panoorin niyo naman yung latest vlog ko sa Dubai. May follow-up pa yon. Nagpunta kami ng Miracle Garden. Naka-upload na po sa YouTube channel ko. At
I-upload ko rin baka by tomorrow. Ang bilis ko mag-upload ngayon, diba? By tomorrow, yung last day ko sa Dubai. At thank you nga pala kay Ate Cheryl Grass. Andito na yung mga package mo, ila-live natin yan mamaya after ng program natin. O, diba? Excited na ako. Maraming salamat. Sa lahat ng mga nagmamahal sa akin, salamat po. Charot lang. Grabe, alam nyo, ramdam na ramdam ko kahit hindi Pasko. Walang ganun-ganun sa inyo no? Yung pagmamahal nyo enough na sa akin. Okay? So anyways, eto na, wag na natin patagalin pa. Ang ating story ngayon, dito lang yan sa Sincerely, Cara. Kapag ikaw ang bunso sa magkakapatid, kadalasan ikaw daw yung favorite. O kadalasan naman, ikaw yung lagi nauutusan. Pero bilang bunso, ano nga ba ang mga struggles? At ano din ba ang mga pressure na nararanasan? Lalo na kung nasa isang pamilya ka na successful na ang lahat at ikaw na lang ang naiwan. At kung successful na mga kapatid mo, ang mga magulang mo umaasa sa'yo na dapat ganun ka din. Kagaya ng kuya mo, ng ate mo. Gaano nga ba kahirap ang ma-pressure sa ganitong klaseng sitwasyon sa pamilya? Ito ang story ni Karen, 22 years old from Las Piñas City. Lumaki naman siya sa pamilyang masaya, maingay at may pagmamahal naman sa bawat isa. Kumpleto naman, may nanay, tatay, 2 kapatid at siya ang bunso. Sabi niya, madalas siya doon sinasabihan na spoiled at favorite. But in reality, sobra na daw yung pressure na nararamdaman niya. Dahil may inaatang sa kanyang balikat ang magulang niya na gusto pero ayaw naman niya para sa sarili niya. Ano nga ba ang dapat niyang gawin para sabihin ang lahat ng pressure na nararamdaman niya sa magulang niya? Let's hear it straight from the heart of our sender for today. Hello po, DJ Cara. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Karen. 22 years old from Las Piñas City po. Lumaki po ako sa pamilyang masaya, maingay at may pagmamahal sa bawat isa. Sa aming magkakapatid po, ay ako naman po ang bunso, DJ Cara. Karaniwang sinasabihan ng spoiled one at favorite child po. But in reality, no one talks about being the youngest of the family. Iniiwasan kong masaktan emotionally sa mga sinasabi nila kasi natatakot ako na sabihan akong sensitive at mahina. Nakaka-pressure po, DJ Cara, na malaki ang expectation ng pamilya ko sa akin lalo na ako ika-graduate na. Ang mga ate ko po nagtapos with flying colors. At ako ito, pilit pa rin isinisiksik ang aking sarili sa course na una pa lang ay hindi ko na gusto. Sa kabila nito, pilit ko pa rin tinatapos ang aking nasimulan at pinapanindigan na kaya kong sumabay sa mga kapatid ko. Lumilipas ang mga araw, DJ Cara, habang papalapit na yung graduation ko, lalo ko naiisip na ako na ang huling alas ng aking pamilya. Kumbaga, bawal akong magkamali dahil maapektuhan lahat ng pagmamahal nila sa akin. Gusto kong sabihin sa lahat na there is always pain in every bunso that you will never understand. Kaya for all the bunso out there, may we all heal and discover the serenity inside ourselves. DJ Cara, how do I tell to my parents that their last card is not a winning card? I always prayed to God na sana kahit ngayon lang ipanalo niya ako. I wish the table would turn to me. Nakakapagod mabuhay, DJ Cara. Para lang sa pangarap ng ibang tao para sa akin. Sobrang nakaka-pressure. Sobrang nakakatakot.
Kasi baka mamaya, hindi ko patupad kung ano yung gusto nila para sa akin. Kahit sabihin pa nila na yung mga kapatid ko ay matatalino. Paano naman po ako? Hindi ko naman po gusto yung mga bagay na gusto nila para sa akin. Kalimitang nangyayari yan sa mga teenagers natin na kung ano yung gusto ng magulang para sa kanila, dapat yun ang gawin nila, di ba? Kasi ang hirap nga namang lumaban lalo na nasa poder ka ng magulang. Pero ano nga ba ang dapat gawin ni Karen? At ano ang masasabi nyo sa story ni Karen na nape-pressure na at parang sa dulo ng sinabi niya, no? Parang, ayan, no, nakakapagod mabuhay. Naku, once nag-start ka na magsalita ng ganito, hindi to maganda. Hindi to magandang sign. This is a warning for me. Diba? Na kailangan may gawin ka na. Kasi nafe-feel mo na yung ayoko nang mabuhay, napapagod na ako mabuhay. Naku, baka kung saan kadalhin yan. Kaya ngayon pa lang, i-arrest na natin ang sitwasyon. Diba? So ano nga ba ang masasabi mo kay Karen? Nag-graduating na pero hindi niya gusto yung course na kinuha niya. At nilaban lang niya kasi yun ang gusto ng parents niya para sa kanya. Ayan, sabi dito, sad reality, naging normal na sa loob ng pamilya yung ikumpara ka sa mga kapatid mo. Nakaka-pressure. Dapat matutong i-appreciate ang kakayahan ng bawat anak. Parents, please let them fly and spread their wings. Sabi ni Jasmine. Diba? Hala, I really feel you, ate. Sobrang nakaka-pressure talaga, the youngest daughter of the family. Pero sabi nga ng iba, ganyan po ang buhay, okay lang mapagod pero wag sumuko. There is more to life. Lahat ng pagod mo will be all worth it. Pakatatag us. Sabi ni Rachel, pakatatag ka daw. Karen, ganyan talaga ang buhay. Talaga ang magulang ay i-pressure ang mga anak. Just communicate with your parents. And be honest to them na hindi mo gusto ang gusto nila. But you'll try your best. Then kapag napagbigyan mo na, do what you want with the guidance, syempre, ng parents. God bless. Sabi naman ni Ate Arlene. Karen, huwag kang mawala ng pag-asa kasi kausapin mo ang family mo, huwag kang matakot na sabihin sa kanila kung ano ang gusto mo at ang nararamdaman mo. For sure, maiintindihan ka nila. Kung hindi man agad-agad, unti nilang matatanggap kasi pamilya mo naman sila. Sabi ni Anna May. So, just let it out. Hindi man matanggap sa umpisa nga naman, malay mo mag-sink in sa kanila yon, di ba? Karen, wag mo ipilit yung hindi mo kaya. Do your best sa ibang bahay para maging proud sila sa'yo. Sabi ni Gloria. Naku, wag mo na daw ipilit. Parang follow your dreams. Kung ano man yung goal mo sa buhay mo, yun ang i-follow mo. Sabi naman dito, kausapin mo ang kapatid mo at magulang mo para malaman nilang nahihirapan ka sa sitwasyon mo. Maiintindihan ka nila. Huwag kang mapagod at mag-pray ka. Sabi naman ni Marites. So, keep on praying at huwag kang mapagod. Oo, meron talagang parents na ganyan. Gusto nila gumanda ang buhay mo kasi for the future. Sabi ni Mami Rosie. Okay? But anyways, Karen, alam mo, syempre, ang mga magulang naman gusto nila what's best for their children, di ba? Kumbaga, hindi naman nila iniisip na kapag nagdesisyon sila, mapapasama ka. Gagawin nila ang lahat para sa'yo. But sometimes, hindi nila alam na nasasaktan ka na pala. Kasi kadalasan din ng mga bata, hindi nagsasalita. Yung akala natin close ka na sa magulang mo or akala din ng magulang mo, kilala nila mga anak nila, pero hindi pa pala. Yung akala nilang closeness, hindi pa pala yun. Diba? Magkaiba kasi yung you get along and magkaiba rin yung open ka sa magulang mo. Kaya Karen, number 1 na dapat mong gawin ay maging open ka sa parents mo. Kasi ikaw rin naman na nagsabi, buo ang pamilya nyo. May nanay ka, may tatay ka, may 2 kang kapatid na tinitingala mo. Yun na lang naman ang kulang Yung nararamdaman mong pain, bakit hindi mo pa sabihin? Kasi hanggat di ka nagsasalita, hindi masosolve yan. Diba?
And tandaan mo, everything negative, pressure, challenges, it's an opportunity for you to rise. Gamitin mo yun para maging successful. Huwag mo siyang gawitin para ma-pressure ka lang at ma-stress. Kasi kapag ginamit mo siya, tas maglulugmo ka sa kwarto, hindi ka magsasalita, panghihinaan ka, mas wala kang magagawa. So lahat ng mga negative things na nangyayari sa buhay natin, i-turn natin into an opportunity. O baka there's a reason behind that. Tanungin mo din yung magulang mo, bakit po ba ito yung course na gusto mo para sa akin? Kasi for sure may reason yan. And whatever it is, magandang malaman mo. Imagine graduating ka na. Nalagpasan mo na konti na lang. Hindi naman ibig sabihin nun hindi mo na pwedeng gawin ang gusto mo. After ng graduation mo, gawin mo yung gusto mo, pwede ka mag-aral ulit. It's never too late. And huwag mo sabihin na nakakapagod na pong mabuhay. Alam ko and I understand na malalim yan para sa'yo. Pero huwag kang mapagod. Kasi pag napagod ka, mas hindi mo magagawa yung mga gusto mong gawin. To make you happy. Paano na yun? Kaya wag na wag kang susuko. Kasi the moment na sumuko ka, paano lahat ng iniyak mo? Paano lahat ng nilungkot mo? Matatapon lang yon, hindi magagawa ng paraan. And I understand your pressure kasi minsan nga naman, 'di ba ang hirap sabihin sa mga magulang na wait lang, nape-pressure na po ako masyado. Wait lang po, nako-compare na po ako masyado. Take it slow. Talk to them. And tandaan mo, kailangan mo ng courage. Sabi mo kasi, ano po bang gagawin ko para masabi ko sa kanila? Ang sagot, courage. Kailangan matibay ang dibdib mo. Harapin mo. Tandaan mo, courage is grace under pressure. Sincerely,